she is my house. Please Like and subscribe. and please click the notification bell for more. Thank you guys! Ngayong araw nga ay palayas na naman ng mga babae na ito papuntang palengke at bibili ng maiuulam ngayong tanghalian. Nandito na nga tayo sa palengke ng paming mga kumari ko at namimili tayo ng magandang klase ng manok. Ngani, mga kumari ko, ang plano ko ay pirituhin lang ito at kaya mga kinuha ko ay puro mga dags lang ng manok. Bilang ko nga rin pala kung ilang piraso kami sa bahay at yun lang din yung kukunin kong manok. Pinangako ko nga din kasi sa mga bataan ko na ipagluluto ko sila ng masarap na fried chicken na kasing sarap ng Jollibee para hindi na sila magaya sa akin sa Jollibee. Magaganda nga yung mga manok ni ate kaya hindi ako nahirapang pumili at mukhang mga fresh, mga bagong katay. At syempre kung meron tayong fried chicken, dapat meron din tayong gravy. Kaya bumili na rin ako ng mga panglaho ko sa gravy mga kumari ko kasi medyo malayo-layo tayo sa tindahan. Kaya kinampleto ko na yung mga kakailanganin ko sa pagluluto. Nagbayad na nga rin tayo mga kumari ko at baka makalimutan ko pang magbayad. Nakauwi na ako, hindi pa ako nakasabay. Sobrang mahal na nga rin ng mga bilihin ngayon mga kumari ko. Dapat magtipid-tipid na tayo sa ating mga gastusin. Sabi ko na nga rin kay Papa ay magtanim-tanim ng gulay sa paligid at para kahit papaano pagdating ng araw ay may maaani. Dahil sa sobrang mahal ng gulay ngayon ay makatipid-tipid din. Kahit kami nasa probinsya ay mahal na rin yung mga gulay dito sa amin. Kaya minsan ay mas maiging magtanim ka na lang talaga sa tabi ng bahay para kahit papaano ay may mapapakinabangan ka. At saka, ketchup na nasa pack lang. Ma. Opo, maliit pa. Tsaka isang Knorr cubes na... Wag na. Ma chicken to. Kaya ko nga ni. Matanggal yung braso ko. Tinawag ko na nga yung aking anak para buhatin tong bigas namin dahil malapit na matanggal yung aking kamay kaya binuhat na niya. Siyempre pagdating ko nilinisan ko na kaagad yung manok. Ang pinalinis ko sa kanya ay kalamansi. Pinagaan ko siya ng kalamansi at konting asin tapos nilamas-lamas ko at hinugasan ko ulit. At dahil malalaki nga yung mga hitang nabili ko hinati-hati ko siya sa gitna para maprito siya ng maayos hanggang sa loob-looban ng kanyang kaibuturan. Para din yung pagkakamarinate sa kanya kapag hiniwa-hiwa mo papasok sa loob yung lasa. Ito talaga yung palaging nire-request sa akin ng mga anak ko kapag umuwi ako. Talaga namang ang dami nila nakakain kapag kumakain kami. Anak, maghintay ka lang kasi masyado ka excited eh. Akala mo naman pinupulot lang kasi ang pambili ng mga ganyan. Ano ibibigay mo sa cellphone mo? Cellphone ko. Ganito nga pala ako maglinis ng mga manok mga kumari ko. Pinipigaan ko ng kalamansi tapos nilalagyan ko ng asin saka ako nilalamas ng nilalamas. Tapos sinuhugasan ko mabuti para matanggal yung lasa. 315. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ko na hinugasan yung mga manok mga kumari ko. Kaya sobrang putlang-putla na. Ako nakapagsasalita lang to kanina pa to sumigaw ng tama na. At nung nasatisfied na nga ako sa kanyang kalinisan ay pinigaan ko na ulit siya ng kalamansi. Mga ilang pirasong kalamansi, tinadtara ng maraming bawang. Tapos seasoning pampalasa. Pag nakompleto ko ng lagyan ng lahat ng rekado, ilalamasin ko muna siya ng mga ilang minuto bago ko siya itabi. Pagkatapos na nibababad ko na siya ng mga higit isang oras para mas masarap, para mas kapit na kapit yung lasa. Parang ang itatawag ko na dito ay inaping manok, hindi fried chicken. Kaya pag maluluto ako nito, sabihin ko sa mga anak ko, magluluto ako ng inaping manok. Hinugasan ko na rin yung mga ginamit ko at ayoko talaga na makalat dito sa lababo lalo na pag ako nagluluto. At eto nga ni si Papa ay may dalang tanim na talbos ng kamoting bagyo na titatanim niya nga daw dito sa kanyang mini garden para hindi na siya bili ng gulay sa labasa. Sabi ko nga rin ay bumili ng talong at okra para may dagdag siya dyan sa kanyang taniman. Ang talalaki ng dahon niya man, oh. At dahil hapon na nga ay naisipan ko ng magluto, gumawa na ako ng breadings, harina, nilagyan ko ng paminta, konting asin at hinalo ko. Tapos saka ko nilalagay isa-isa yung mga legs dun sa harina na dry. Saka ko siya ilalagay sa mantika. Yun yung sekreto ko sa pagpiprito ng aking fried chicken. Ganito rin ba kayo magprito ng inyong fried chicken mga kumari ko? Kung hindi pa, subukan nyo itong gawin at sigurado kung hahanap-hanapin to ng mga kiddos nyo. Kahit matanda magugustuhan to. Para ka na rin kumain ng chicken sa Jollibee. Anyways mga kumari ko, hanggang dito na lang at sana ay may natutunan kayo sa aking mini vlog. At pasubscribe na rin ako sa aking YouTube channel na Kumari Mo. Anyways, thank you for watching at sana ay panoodin nyo pa rin ang aking mga susunod na mga videos. Thank you mga kumari ko. Ingat ang lahat. Sarap na. Madami yan. Kaya nga sinobrahan ko na sa inyo para...